Dito sa Catanduanes makikita ang isang maganda at makasaysayang kuweba. Ito ay matatagpuan sa Barangay Lictin, San Andres. Kilala din ito dahil sa nagagandahang rock formation. Ang Loyang Cave, ito ay nagtataglay ng yaman ng kasaysayan. Alam mo ba kung bakit? So ayon sa history nito, so ngayon guys, narito tayo sa historical cave dito sa Lictin, San Andres, Catanduanes. So i-explore natin to kasi isa ito sa pinakamakasaysayang kuweba dito sa San Andres. Itinagawa nito ng mga residente dito nung sinakop ito ng mga pirata. So tara, tingnan natin yung loob niya. So, wow, ang ganda. Oh, lumig! Hindi ako papasok dyan. So yun guys, ito yung pinagtaguan ng mga residente dito. Pero sa kasawiang palad, lahat ng nagtago dito ay namatay kasi nasupokit sila. So yun guys, magpapasok pa lang guys. May asawang dyan. May inganto dyan di. So yun guys, napasok pa lang, sobrang lamig na. Dito lang tayo. Bungat. So yun guys, yung baba niya. Dito sa Catanduanes makikita ang isang maganda at makasaysayang kuweba. Ito ay matatagpuan sa Barangay Lictin, San Andres. Kilala din ito dahil sa nagagandahang rock formation. Ang Loyang Cave, ito ay nagtataglay ng yaman ng kasaysayan. Alam mo ba kung bakit? So ayon sa history nito, noong ika-8 siglo ay nagsilbi pala itong kublian ang mga tao na nakatira dito sa isla dahil sa pananakop ng mga pirata o Moros. Pero sa kasawiang palad ay natuntun pa rin ang mga Kristiyanong nagtago dito ng mga pirata. Kaya sa kasawiang palad, lahat sila ay namatay. Namatay sila sanhi ng pagkasupoki dahil nilagyan ng mga pirata ang mga lagusan ng tuyong sili at dahon at sinindihan. So ayan guys, oh. Titingnan natin kung hanggang saan talaga itong dulo niya. Wow. Shit. Ang dami guys, oh. So may ilaw, ginawan pala siya ng mga ilaw. Ayan, oh. Kaya lang, sa tagal ng panahon. At dito, sa part ng second layer ay mapapansin nyo ang sinapit ng kuwebang ito sa kamay ng mga tao. Ang dating naging kublihan ay tila ba ngayon ay sinira na lang ng walang pakundangan ng mga taong hindi alam ang kalagahan at kasaysayan. Nangyari ito dahil ito ay bukas sa publiko at walang nagbabantay sa mga taong pumapasok dito. At bihira rin pumasok ang mga turista ang pumupunta dito sa kaloob-looban nito. Kaya mula lalawigan ng Rizal ay bumiyahe ako papuntang Catanduanes para alamin ang ganda ng Loyang Cave. At hindi ako nagpatinag sa mga nakakatakot nilang usapin. At pwede ka raw kuyugin at kagatin ng mga paniki sa loob nito. Pero pagdating mo sa loob ay makikita mo talaga ang libu-libong paniki na parang takot na takot sa tao. Wow, ang ganda. Tabi po. Wow.
Sa part na ito, akala ko tapos na ang mga bandal na makikita ko. Pero nagsisimula pa lang pala ang lahat. At dito, masasaksihan nyo ang mga stalagmites na sira-sira na. Ang stalagmites ay nabubuo dahil sa pagpatak ng tubig. Kailangan ng mahabang panahon para ito ay maging ganap na stalagmites. At dito ay matutunghayan nyo at makikita nyo ang binuo ng mahabang panahon ay masisira lang ng ganon. Ito, parang pinaglaruan lang dito. Tingnan nyo guys. Hindi siya nalalagaan dito. Tingnan nyo yung mga ano niya, stalactites. Ito. Ganyang kalaki, ganyang taas tapos sinira lang. Tingnan nyo. Wow. Tingnan natin guys kung saan ito. Wow, ang lawak niya rin pala. Ayun po guys, oh. Yung ganda. Dito guys, pala natubog na. Wow. Ito dito. Ayan guys, buhay na buhay pa yung ano niya, oh, yung mga stalactites. Yo, ang ganda. So, hanggang dito lang tayo guys. Yun. Lalabas na tayo dito guys. Mainit na.
Hindi naman nakakatakot dito sa loob. Okay na tayo sa entrance. So, dalawa pa lang klase itong kuweba na to. Is dun sa isang mahangin. Tapos dito naman, mabanas. Pag narito ka, is mahangin. Tapos pag dito, mainit na. Mabanas. Tapos dito, malakas na yung hangin dito palabas doon sa loob. Ay sa entrance. Yung guys, oh. Saan kaya ginamit nila yung kawayan na yan? Yun lang yung nakakalungkot dito. Kasi, parang sinunog. So sana, bigyan to ng pansin. Para sa mga turista. Para sa sunod na rin na henerasyon. Yan guys, oh, daming sinunog. May kawayan pa. Di ko alam kung ano yung binalak nila dyan, yung purpose. Yan po, oh. Daming lettering. Masyado ng binandal dito sa part na to. So, sana ano to, ano nila, maalagaan. Sayang yung ganda. So, dito sa bungad niya, parang madidismaya ka. Tapos pagdating dun sa loob, yun, doon ka makaka-relax. Kasi dito parang maano ka na sa, kasi dito sa bungad, dami na nabandal. So, yun. Okay, so narito na tayo sa main entrance. Ayan o. Buksan guys. Sa bundok, sa bundok yan. Sa kalahat lang. Kasi, Oo, kaabot dito. So dito naman sa tabi din ng ng Loyang Seed. Ayun sila sa baba. So yun guys, bababa na tayo. Sa baba. Ito yung luto niya. Ayan guys. So yun. So yun guys, siya yung dahilan kung bakit tayo nakarating dito. So yun, supportahan niyo siya. Yung ano yung pangalan ng channel mo? Irene Del Agua Vlog. So yan, makikita nyo dyan yung channel niya. Tapos puntahan nyo rin sa description para di kayo mahirapan hanapin siya. So pag na-add nyo siya, mapupuntahan nyo na rin to. Kasi siya rin yung portal. Pag nakadikit kayo sa kanya, mapapunta kayo dito. Ang ganda ng Katuan Daanes. Ang dami-dami yung pwedeng gawin dito. Kasi ngayon, nagmamadali si Mark. May mga emergency siyang gagawin daw. So ngayon, ang mapupuntahan lang niya muna dito is Loyang Cave. So maybe next time, pagbalik niya dito, maiikot na namin ito lahat. So, yan. Di ko rin lubos talaga kung paano ko pasalamatan talaga. Pangarap lang noon, ngayon nagkatotoo na. So nandito na ako sa Catanduanes. Buti na lang, 4 din na lang. So yun guys, babalik na kami sa San Andres. So ngayon guys, babalik na kami sa San Andres. Iatid pa rin na kami kasi hindi ko alam baka kung maligaw. At di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. So yun, kita-kita na tayo pagdating. So ngayon guys, sasakay na tayo ng barko papunta na sa Bacaco. So tapos na yung pag-explore natin dito sa Catanduanes. So may mga part pa tayo dito na hindi natin napuntahan. So balak na lang natin balikan. So kaya hindi pa dito magtatapos ang ating trip.